Kapag ako tinanong, magpo-for good ka ba sa ibang bansa o sa Pilipinas? Ang hirap niyan sagutin kasi ang hirap iwanan yung Pilipinas. Mangarap ka lang at mas mahalaga yung pera kasi para din sa future mo at sa family mo, pero balikan mo pa rin yung Pilipinas. And now we are honored to be joined by someone who truly represents Filipino excellence abroad. From building structures to building dreams, he has become an inspiration to many aspiring professionals and OFWs here in the United Arab Emirates. Mga kababayan, let us all welcome our guest for this afternoon. Ladies and gentlemen, Civil Engineer Denmark Cool. Kamusta po? Nice meeting you Nice in meeting you, person, CJ. no? So, sino po si Sir Denmark behind TikTok, Facebook, or behind all social media platforms? So, I'm a civil engineer here / BIM coordinator in Parsons, Dubai. Nag-start ako dito way back 2023. That time, medyo nag-a-adjust pa sa way of living here compared sa Pilipinas. A single dad. What is your first job here in the UAE? Direct na ba nag-civil engineer ka kagad or? Yep. Nung nasa Pilipinas ako, medyo mahilig akong mag-post sa LinkedIn. And then one time, kinontak ako ng isang site supervisor sa Abu Dhabi, yung company. Trinay ko lang patulan yung interview niya actually. And then biglang tumawag sa akin yung HR, which is Pinay yung HR. And then, Mark, kaya mo bang pumunta dito within 2 weeks? Sabi ko, kaya kong mag-tourist dyan within 2 weeks. Pero hindi ako pwedeng umalis sa kagad within 2 weeks. So after a month, nag-decide ako na mag-resign. Sige, subukan ko namang mag-work sa GCC. And then yun, start sa Abu Dhabi. And then after 6 months, natapos yung project. Nag-decide ako na hindi na i-continue. Kumbaga, parang trinay ko lang yung buhay ko sa mainit na lugar. And then bumalik ako sa US for 6 months. Parang nagbakasyon lang. And then, bumalik ulit ako sa Pinas. Nung nasa Pinas naman ako, nagpahinga lang ako for 2 weeks. Tapos, tumawag yung counterpart ng company ko sa Abu Dhabi, which is dito sa Dubai. Hinahire naman nila ako. And then, medyo nagustuhan ko yung transaction namin. So, yun, bumalik ako sa Dubai. And then, doon na nagsimula. Siguro, pangalawang company ko na dito sa Dubai. So, after one year ko doon sa unang company sa Dubai, lumipat ako ng ibang company. Even before, sir, you've been to a lot of countries na kasi, di ba, as you've mentioned. Did you ever imagine yourself working abroad way back then? Hindi. Hindi ko siya ma-imagine na magtatagal ako sa isang bansa. Although, pinakamatagal ko is nasa 2 years. Pero, hindi ko nga matawag yung sarili ko na OFW within that time eh. Kasi almost every 3 months umuwi rin ako ng Pinas. So, nasanay rin ako sa buhay ko sa Pinas kasi na every weekend, nag-outdoor activity ako. So, hindi ko talaga siya ma-imagine na pupunta ako dito at mag-i-stay dito na matagal. Sir, before coming here to the UAE, what were your expectations? And what was the actual reality you've experienced when you arrived? Yung nangyari kasi sa akin nung na-interview ako sa Pilipinas, doon kasi ako na-interview pa. So, natuwa sila doon sa present ko sa kanila. Yun yung sabi sa akin ng manager na walang nagaganyan dito. So, ang ina-expect ko is dahil siguro galing rin ako sa dalawang first world country, which is nagkaroon din kami ng project doon. So, yung tech na alam ko is mas advanced compare dito. So, nung nandito na ako, which is tama naman ako na mas may knowledge ako compare sa iba. Ang nanibago lang ako siguro doon sa attitude natin, nung attitude ng ibang lahi. Yun lang. Sir, how long have you been working here in the UAE? And what has been your biggest adjustment as an OFW in general? So, 3 years na ako dito. Yung pinaka-adjustment na ginawa ko siguro is sa pagkain at saka sa lugar mismo. I mean, sa Pilipinas kasi kung may mga alam na akong spot kung saan ako pwedeng mag-jogging, kung maghanap ako ng community, ganun yung ginagawa ko sa Pinas. Or may ki-join ako, pupunta ang BGC, may ki-join sa mga community doon about sa RAN. Dito, medyo nahirapan ako kasi kukonti lang yung at saka piling-pili.
And then pagdating sa food, noong time kasi na nandito ako sa Dubai, nasa area ako kung saan wala masyadong Pinoy food. So, trinay ko lang din yung sarili ko na, sige, tignan natin for the whole month, ibang pagkain yung kakainin ko. Which is, hindi siya naging okay sa katawan ko. Pagpunta mo dito, sir, may sinacrifice ka ba sa Philippines? Pinaka-sinacrifice ko lang talaga siguro is yung time ko sa anak ko. Kasi weekly kasi kaming gumagala. At yung time na nagpaalam ako sa kanya, yun din yung tinanong niya sa akin na paano na siya every week, ganun. Kasi yun yung arrangement kasi namin. So every week ko siyang bibisitahin, kukunin, every week siya sa weekend, during the weekends. Kasi gagala kami. And then yung challenges din na pagdating ko dito, na nag-adjust kaming dalawa is, may true call kasi may magkaiba yung oras. So advance sila ng 4 hours, diba? So, minsan tumatawag yung anak ko, nasa work pa ako, which is, pwede ko namang sagutin anytime. So, yun lang yung adjustment. What keeps you motivated despite of all the struggles that you have experienced? Sa industry namin, parang, pag huminto ka, kunyari, napansin ko lang sa mga nauna sa akin, kung nasa ibang bansa na sila, umuwi, huminto, and then, biglang na-realize na mukhang kailangan ko pa ulit magtrabaho, babalik sila sa ibang bansa. Para napag-iwanan bigla. Kasi sumasabay kasi yung industry namin sa tech eh. So, ang sa akin, hindi ako pwedeng huminto. Hihinto man ako, dapat updated pa rin ako sa nangyayari sa industry namin. Yung sweldo dito, wala rin tax. Mo siya iniisip na parang normal na citizen ka sa Pilipinas. Pagdating dito, naalagaan ka ng government. Alam mo yun? Yung hindi mo nararamdaman sa atin, pagdating dito, ramdam mo na na parang mas nakaka-asenso ka talaga compare sa Pilipinas. That keeps you motivated, no? Sa bagay, totoo naman kasi lahat ng mga kababayan natin dito kaya nga talagang kumakayod sila sa UAE kasi unang-una hindi rin naman nila kikitain yung kinikita nila dito sa UAE, sa Pilipinas. 'Di ba? Ikalawa, yun nga sa government taxes and all. Sa Pilipinas pag kukuha ka ng payslip mo, iniisip mo na kagad, magkano kaya kaltas ko ngayon? Kabayan, people usually see OFWs as successful because of social media, yung mga pinopost din natin online, 'di ba? But what many don't realize is that every OFW carries silent battles, responsibilities, and sacrifices just to give their families a better future. What does kabayan empowerment mean to you personally? Para sa akin hindi naman siya requirement na tulungan mo yung tao. Kumbaga, pag may lumapit sa akin, binibigay ko yung kaya kong ibigay. Kumbaga, pag may isang junior engineer na nandito, nag-aanap ng work, kuya, pwede mo ba akong tulungang makahanap ng work? Pwede kitang i-refer. Tapos tatanungin ko, ano na ba ang skills mo? Ano na ba yung level of knowledge mo? Binibigyan ko ng oras para i-mentor siya saglit. Tapos ganito yung pwede mong gawin. Para sa akin, kailangan mo silang, lalo na sa side namin, kailangan mo silang i-lift up para hindi sila mawala ng gana. Hindi sila mawala ng pag-asa. Na may mga tao na kagaya mo, na willing tumulong sa kanila. Ayoko kasi maranasan din ng mga junior engineer. Yung mga naranasan ko rin dati na parang mahirap siyang simulan kung wala kang humahatak sa'yo pataas. Alam mo yung ganon. So, that's very true. Yung essence talaga or yung talagang reason, yung talagang pinaka-meaning ng kabayan empowerment is the willingness to help your kabayans. How can successful OFWs help uplift fellow Filipinos here in the UAE? Madalas kasi may nagme-message sa akin sa LinkedIn, kahit ibang lahi. Ano yung ginawa ko para mapunta dito sa ganitong posisyon? Kailangan ko sabihin. Hindi ko pwedeng deadmine kahit ibang lahi. Kailangan ko sabihin. So, minsan nagtatanong rin ako, ano ba ang work mo ngayon? So, as a civil engineer kasi, marami yan sa structure, road, or sa bridge, marami kami. Kung same kami ng line, matuturuan ko siya na maayos. In your opinion, what mindset should an OFW have to survive and succeed in another country? Isipin lagi babago yung plano mo. At hindi ikaw yung laging magaling. Laging may isang mas magaling sa'yo. Ituring mo yun as a challenge sa sarili mo. At kaibiganin mo lagi yung taong mas magaling sa'yo
parang magkakaroon kayo ng exchange of idea kasi. One thing I really realized when I got here in the UAE is to really humble yourself. Yung ganon. Kasi, for example, ikaw, ang taas na ng profession mo, ang taas na ng work mo sa Pilipinas, di ba, ang laki na ng sweldo mo and all, tapos nag-decide ka na mag-abroad, tapos feeling mo is, talagang magiging mataas ka rin dito kaagad, ganon. There's no such thing as like that, 'di ba? Wala talagang ganon. So kahit sino ka pa sa Pilipinas, kapag pumunta kang abroad, you really have to start from the bottom. How important faith and positivity for you? Ang lagi kong ginagawa kasi, bago ko gawin yung isang bagay, munang pag-isipan na maayos. So bago ako mag-decide ng isang situation na posibleng makaka-apekto sa ibang tao, ipapagdasal ko muna na kung ano mang mangyari, kung saan man mapupunta to, gagawin kong maayos. So hindi ko siya ituturing na failure. So aayusin ko siya. Ganun yung nasa isip ko lagi. You really have to think faith with positivity. Positivity alongside talaga. Always yan. No, kasi magkatambal yan eh. Magkakambal You yan. really have to, think in a positive way and then combining your faith. 'Di ba? Kasi you will not achieve one thing kung may lacking or may missing doon sa dalawa na yun. It should work together talaga tama. always. What do you think is the attitude do Filipinos have that stands out globally, sir? Yung pinaka nagustuhan ko rin na attitude sa atin is tinanong ka, may isang problema, kaya may isang problema na kailangan gawin. Tapos pag tinanong yung Pilipino, kaya mo bang gawin to? Hindi agad-agad nagsasabi, kaya kong gawin yan, kahit hindi pa naman sigurado. So, ang lagi sinasabi is, gagawan ko ng paraan. Yun yung lagi ko naririnig sa mga kapwa ko Pilipino. Gagawan ko ng paraan. So, if you could talk to your younger self before coming an OFW, what would you say sa younger Denmark, mga 18 years old na Denmark or mga 17, 16? Ang unang sasabihin ko, mag-focus ka Denmark doon sa software. Dapat mas nag-focus ka doon sa digital side ng engineering. Yun yung unang sasabihin ko kasi medyo naligaw din ako nung time na nagsisimula ako . So para kumbaga magaguide ko na kaagad kung saan papunta yung AAC na tinatawag, Architecture, Engineering, Construction Industry namin. Kasi pupunta naman kasi talaga to digitalize lahat. So dapat Denmark, mag-focus ka doon sa software na gagamitin at saka mag-focus ka doon sa programming, kahit civil engineer ka. So, parang nakikita ko talaga na talagang ikaw katulad nga sinabi mo, workaholic, no? Parang ikaw siguro nag-aaral ka, ang focus mo talaga is to really grab the job na gustong-gusto mo for yourself and for your family. What message do you want to convey to every struggling OFW in the UAE? Lagi niyong isipin na hindi kayo nag-iisa. So lagi niyong isipin na may ibang tao rin na naka-experience mo ngayon. So hindi mo alam yung kaibigan mo, mas mabigat pala yung dinadala. Pero hindi mo nakikita sa kanya. So the way ka mag-react sa problema, yun yung importante. So nakaka-epekto kasi yung parang signal yan sa utak natin. Na pag may problema ka, kung malungkot ka, mag-click yan sa utak mo, yung katawan mo malulungkot din. So mag-anxiety ka hanggang sa mapunta sa depression, manghina yung katawan mo. So lagi mong isipin na ang importante is healthy ka. Kung may problema ka, dapat healthy ka pa din. Is it really worth the sacrifice? Kung ano man yung narating mo ngayon. Para sa akin, oo, yes. Decision ko na pumunta dito, yun yung parang face ko dati sa Pilipinas na parang gradual pero umaangat pero mabagal. Nung dumating kasi ako dito in span of 3 years kasi, parang ito yung position ko dati, biglang talon ka agad ng mas mataas. Kumbaga, dahil din sa knowledge ko doon sa iba't ibang company na nandun ako sa Pilipinas, pinag-isa ko, tapos binato ko lahat dito. Talagang nag-aral pa rin ako kahit na nandito ako. Worth it lahat kasi
nakita mismo nung boss ko, nung company ko, yung ginagawa ko. So, masasabi ko na ito yung pinaka the best decision ko siguro na ginawa sa buong buhay ko, na lumabas ng bansa. Actually, a lot of kababayans talaga are really, they sacrificed so much or a lot in the Philippines kasi mas may gusto silang i-achieve abroad. Yeah. 'Di ba? And we can say that it is really worth sacrificing. Kung talaga namang mag-boom ka dito at talagang you will really get the growth that you want here in the Totoo. UAE or kahit saang bansa man yan. What did you lose along your journey? Yung activity ko lang siguro na nagagawa weekly kasi may group kasi ako sa Pilipinas na halos weekly kami nag-outdoor activity. So, car camping, yan yung ginagawa namin. Yun yung parang nalungkot ako na Hindi mo na nagagawa hindi ko nagagawa dito. Pero pwede ko pala siyang gawin dito during the winter. Yun lang yung parang kaya ako gustong umuwi sa Pinas kasi gusto kong ma-experience ulit. Alam mo yung maganda. What's something people don't understand about OFWs until they become one? Mahalaga bawat piso na ginagastos mo. So, digital lahat, di ba? Patap-tap ka na lang. So, ang ginagawa ko pa rin, tinitignan ko pa rin yung mga expenses ko. Yung iba, pag nasa ibang bansa ka. Pag nasa Pilipinas ka kasi, ang thinking mo sa peso is peso. Pera lang yan, ganun. Pag nasa ibang bansa ka na, ang thinking mo sa dirhams is napaka-importanting bagay. Totoo, di ba? Why should Filipinos continue to dream big despite hardships abroad? Kailangan natin kasi sa situation sa Pilipinas ngayon, ako ang nakikita ko sa Pilipinas is hindi tayo sumasabay eh. Parang pabalik pa nga tayo eh. Ang mahalaga lang is ang mahirap lang sa sitwasyon natin. Maganda kasi ang Pilipinas. Mahirap iwanan ng Pilipinas. So, kagaya ko na naikot ko na yung lahat ng provinces sa Pilipinas. Alam ko yung ganda ng Pilipinas. Kaya pag ako tinanong, magpo-for good ka ba sa ibang bansa o sa Pilipinas? Ang hirap niyan sagutin. Kasi ang hirap iwanan yung Pilipinas. So, mangarap ka lang at mas mahalaga yung pera kasi para din sa future mo at sa family mo, pero balikan mo pa rin yung Pilipinas. Parang just because we are experiencing that in the Philippines, yun na yung nagiging reason ng mga kabayan talaga natin to really strive hard abroad. And may Thank you prepare so ako na very quick Yep, sure. na tawag dito fast talk. So, coffee or karakti? Coffee. Site work or work from home? Work from home. Dubai or Philippines? Philippines. Biggest gastos of OFW? A million. Million. Most toxic OFW habit? Wasting money. One word to describe UAE. Growing country. One word to describe OFW. Sacrifice. What keeps you motivated every day? My child's future.